part 173. And today we're going to continue our discussion in our series in Christ Realities part 20. Today we're going to talk about the fruit of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? And in Christ, how can we live it out? Ito po ang magiging talakayan po natin sa araw na ito. But first, we need to commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy, and there is so much rejoicing in your house. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Ito na po ang ika-20 linggo, pagbagtas po natin sa series na ito. At marami na rin po tayong natutunan. And let me just refresh your memory para mamakat sa ating mga kaisipan at maalala natin ng pangmatagalan. Nais ko po, sasabihin natin ito ng malakas at sabay-sabay. Ang tawag po rito, in Christ Realities. We will say this out loud. Sit up straight and we will say it out loud. Ready? Everybody say, I am perfectly loved by God. I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a child of God. I am a new person inside. I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am Charito. Furthermore, we learn I am rich and godly. I am rich and godly. I am healed and healthy. I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. I am ambassador of Christ. I am divinely protected. I am divinely protected. I am redeemed from the curse. I am redeemed from the curse. I am God's new habitation. I am God's new habitation. In Christ, I am complete. In Christ I am complete. I reign in life. I reign in life. I have eternal life. I have eternal life. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I have the love of God. I have the love of God. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Hallelujah. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. Make no mistake about this, ito'y totoo lang sa mga nakay Kristo. If you are in Christ, ang tawag dyan, in Christ Realities. We need to move on. Today, we are going to add one more reality, and we are going to talk about the fruit of the Spirit. We are going to learn today that in Christ, we have the fruit of the Spirit. I want to share with you two insights today. The explanation of the fruit of the Spirit, and finally, we'll talk about the application of having the fruit of the Spirit. Now, let's begin. First, let's talk about the explanation. Ano po ba ang paliwanag ng Biblia tungkol sa bunga ng Espiritu? Ano po ito? And later on, we are going to talk about how we can apply this
in our daily lives. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The Apostle Paul writes, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." I want to read this again. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, what things? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. It means this is not under the law. You cannot command this. You cannot legislate this. This comes out naturally because this is the fruit of the Spirit. The question we need to ask is this: why is fruit singular when 9 qualities are listed? Kung kayo'y mapunahin, bakit po ang word na fruit ay singular, pero siyam naman ang binanggit ng mga katangian? Bakit? Kailangan po nating masagot ito. The use of fruit in the singular emphasizes that these 9 qualities, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control are not separate, independent traits, but rather a unified, cohesive result of the Spirit's work in a believer's life. Kailangan nating makita na ito po ay unified and cohesive result of the Spirit in our life. Hindi po fruits. Fruit. Kapag fruits, fruit salad. Dahil maraming prutas. Hindi ho maraming prutas. Isang prutas lang ang bunga ng Espiritu at ito po ay unified and cohesive. Together, they reflect the character of Christ and the transforming power of the Spirit. Instead of being seen as individual qualities to strive for, they are a singular fruit that grows naturally as one lives in Christ. Hindi po pinagsisikapan magkaroon ng mga katangiang ito. Ito'y natural na dumadaloy sa iyo sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Kung tayo'y mga sanga na nakakabit sa punong ubas, kusang dumadaloy ang buhay at kusang nagbubunga ang sanga. Ang sanga na hindi nakakabit sa puno, walang pag-asang magbunga. Tandaan, hindi ka puno, ikaw ay sanga. Isa kang sanga. Isa kang malaking sanga. At ang Panginoon ang puno. At dahil tayo nakakabit sa puno, huwag mag-alala, kusang magbubunga dahil tayo ay na kay Kristo. Malakas na palakpak para kay Lord. You do not strive to have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These qualities naturally flow in you because you are connected to the vine. And these beautiful qualities comes out naturally if we learn to renew our mind and begin to live in Christ, because in Christ you have the fruit of the Spirit. Can you say amen? Amen. In other words,
You cannot have one without the others. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control are inseparable from love. For love is the greatest of all. Kapag nasa iyo ang pag-ibig, nasa iyo ang kagalakan, kapayapaan, nasa iyo ang kabaitan, kabutihan, pagiging matapat, mahinahon at pagpipigil sa sarili. Kinakailangan lang talagang baguhin ang kaisipan. Kailangan matuto upang kung anong yaman mayroon tayo sa loob ng ating born-again spirit ay lumabas at ito po ay mamakat sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi ko mo hindi nakikita ay hindi mo taglay. Hindi ko mo hindi nagmamanifest outside, wala sa loob. Nasa loob at ito'y kailangan i-manifest sa labas because that is another thing to learn. Nung tayo na born again, diniposito na sa loob ng ating born again spirit ang lahat ng yaman ng ating relasyon sa Diyos. Pero kailangan baguhin ang ating kaisipan. Tawag po dito, renewing the mind. You need to renew the mind upang mag-open up, mga kapatid, ang atin pong soul at dito, mga kapatid, makita ang iba't ibang ekspresyon ng kagandahan ng ating relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. In Christ, the Holy Spirit lives within you. 1 Corinthians 6:19. Naturally, the fruit of the Spirit flows from His presence. Dahil nasa iyo na ang presensya ng Banal na Espiritu, yung Galatians 5:22-23 must come out naturally. Hindi po nag-i-struggle ang sanga na magbunga. Inuulit ko po, wala kayo nakikitang sanga na namamalipit bago mamunga. Wala kayo nakitang sanga na na-stress bago magbunga. Natural sa sanga ang magbunga. Tandaan, ikaw ay sanga, nakakabit ka sa puno, walang striving. It comes out naturally. Kung bakit hindi nagmamanifest sa marami ay sapagkat hindi po sila naturuan. Tandaan, hindi mo maipapakita ang anong bagay na hindi mo alam. It must start from knowing. The Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. You have to know. You cannot express, you cannot manifest what you do not know you have inside. Lagi ko pong sinasabi ito sa inyo at sana tandaan po ninyo, ang tao pong may pera na hindi niya alam na siya'y may pera, parehas ang damdamin sa taong walang pera. Alam niyo, ang damdamin ng walang pera, mabigat sa loob. Ganon din ang damdamin ng tao po na may pera naman, pero hindi niya alam na siya'y may pera. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, mayroon kang pera. Spiritually speaking, nasa iyo ang yaman ng Diyos. You have the wealth of God inside. Come on, everybody say, in Christ I am rich and godly. Christ, I am rich and godly. One more time, in Christ I am rich and godly. In Christ, I am rich and godly. Kapag napag-uusapan ng kayamanan, hindi lang naman po lagi tungkol sa pera. Pwede rin pong spiritual na kayamanan. At isa sa katotohanan ng spiritual na kayamanan ay nakadeposito sa iyo ang bunga ng banal na spirito. And it comes out naturally. Inuulit ko po, isa lang ang bunga ng espiritu. Ito ay pag-ibig. Kapag naroon ang pag-ibig, naroon na po ang kapayapaan, naroon na po ang kagalakan, naroon na po ang kabutihan, kabaitan, pagiging matapat, mahinahon, at pagpipigil sa sarili. Kaya ang isang taong na kay Kristo ay mabait na tao. Amen. Hindi pwedeng salbahe. Dahil pag ikaw ay na kay Kristo, binago ka na ng Panginoon. Hindi ka na katulad ng dati. Shout amen. Ang tawag po dito, the explanation. Pinapaliwanag sa atin ng Biblia
nasa atin na ang bunga ng Espiritu Santo. Ilagay sa isip. Sabihin natin malakas, in Christ I have the fruit of the Spirit. In Christ I have the fruit of the Spirit. Mas malakas pa. In Christ I have the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Isa lang. Hindi po fruits. Fruit. Kapag nasa iyo ang Espiritu, nasa iyo ang bunga. Kapag wala sa iyong Espiritu, ang meron ka, bungang araw. Makatiyan sa buhay. Kaya mga taong wala kay Kristo, kating-kati sa buhay. Kinakati po silang gumawa ng kasalanan, kinakati po silang magchismis, kinakati po silang magsugal, maglasing, kinakati po silang gumawa ng kasalanan sapagkat wala pa sa kanila ang bunga ng Espiritu. Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang dating bagay lumipas na. Narito, ikaw ay bago. Shout amen. Everybody say, in Christ, I am a new person inside. In Christ I am a new person inside. And because you are a new person inside, you have the fruit of the Spirit inside. Can you say amen? Amen. That is the explanation. Now, number 2, let's talk about the application. Dahil nasa atin na ang bunga ng Espiritu. Dahil nasa atin na ang Espiritu at ang bunga ng Espiritu, anong application po niyan sa buhay po natin? With the Spirit and His fruit, how can this be shown in our daily life? Ito na ho yung application. Number 1, show love to difficult people. Show love to difficult people. Mga kapatid, sabi ng iba, mahirap itong gawin. Tatapatin ko kayo, hindi natin ito kayang gawin. We just cannot do that. Yun ngang madaling mahalin, hindi mo mamahal. Madali na ha. Yung pang mahirap mahalin, imposible yan. Kaya lang mo magagawa ito dahil nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos. Show love to difficult people, for love reflects Christ's heart in us. Jesus taught to love even our enemies, saying, love your enemies, bless those who curse you, and do good to those who hate you. Matthew 5:44. Paano mo magawa yan? Matay mong isipin, ikamamatay mo, hindi mo magagawa yan. Sapagkat wala po yan sa ating likas na bagsak na pagkatao. Magagawa mo lang yan dahil ikaw ay na kay Kristo. At kay Kristo, nasa iyo ang bunga ng Espiritu, at ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Through grace, we are empowered to love as He loves. Remembering that while we were still sinners, Christ died for us, Romans 5:8. Embracing His love enables us to extend it to others, no matter how challenging. Malaki talagang hamon na ito'y gawin. At magagawa lang natin ito dahil nasa atin na si Kristo, nasa atin ang banal na Espiritu, at nasa atin ang bunga ng Espiritu. Tandaan, hindi po natin ito magagawa hiwalay kay Kristo. Si Kristo ang puno ng ubas. Tayo ang mga sanga. Hindi pwedeng magbunga ang sanga ng hiwalay sa puno. Hindi ho pinipilit ang sangang magbunga. Kusang nagbubunga ang sanga dahil nakakabit sa puno. Tayo'y na kay Kristo. Matutunan lang natin ito, mamamangha ka kung ano ang kayang gawin ni Kristo sa iyong buhay dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen.
Nasa atin na po ba ang pag-ibig ng Diyos? Anong sabi ng Bible sa 1 John 4:19? We love because He first loved us. Sabi sa Bible sa Romans 5:5, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At dahil nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos, meron na tayong kakayahang ibigin ang tao hindi sa sariling pag-ibig, kundi sa pag-ibig na inibig tayo ng Diyos. Can you say amen? That is why we learn, in Christ, I have the love of God. Sabihin natin, in Christ, I have the love of God. One more time. In Christ, I have the love. And that is very important, that in Christ, I have the love of God. Nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos. Natutunan po natin yan dito sa In Christ Realities. Dahil nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos, pwede ka nang sumalok ng timbang pagmamahal sa iyong kapwa dahil nasa iyo ang balon na hindi matutuyo kahit kailan, ang balon ng pag-ibig ng Diyos. We just need to learn how to practice His love. That is what we call practicing His love. Mga kapatid, to know is one thing, but to practice is another thing. We need to practice His love every day. Number one, show love to difficult people. Number two, be joyful even in tough times. Madaling maging masaya kung maraming pera. Madaling maging masaya kung lahat ng bagay na nangyayari ay pabor sa iyo. Madaling maging masaya kung may trabaho ka dahil siguradong meron kang bonus at 13-month pay. Merry Christmas. Namamas ko po. Sapagkat maraming pagpapalang material at pinansyal, feeling mo happy ka at madaling maging masaya. Hindi kinakailangan maging makadiyos para sa mundo, para maging masaya. Kapag may kainan, may inuman, may kantahan, may sayawan, happy hour, di ba? Masaya din sila. The only problem with that, pag lumipas na ang happy hour, wala nang saya. Pero ang saya na tinuturo ng Biblia ay hindi nakadepende sa happy hour. Ito'y everyday happy in Jesus. Everyday happy in Jesus. Shout amen. Be joyful even in tough times, as true joy flows from God's grace, not from our circumstances. Ang ating mga sirkumstansya pabago-bago, pero ang bunga ng Espiritu ay permanente. Kaya kaya mong maging masaya kahit ang kapaligiran ay balot ng kalungkutan. Sapagkat ang saya ay hindi nanggagaling sa labas na pumapasok sa loob. Ang saya ay nanggagaling sa loob, lumalabas. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18. The prophet Habakkuk writes, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, look at verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Napansin niyo po yung will. Joy is an act of the will. I will be joyful. I will rejoice. Now, you can be joyful. Hindi mo nakasalalay sa circumstances ng life. Very subjective po ang circumstances. Pabago-bago. Tawag nga nila, weather lang. Kung paanong nagbabago ang panahon, mabilis nagbabago ang maraming bagay. Yung dating kabati mo, ngayon kaaway mo na. Yung dating mabait sa'yo, ngayon hindi na.
Yung dating nagbibigay sa iyo, ngayon hindi na. Maraming bagay na nagbabago. Bakit? Sapagkat ang tao ay marupok kay daling lumimot. Dati ang bait-bait sa iyo. Ngayon, ang sama-sama sa iyo. Bakit? Nagbago ang panahon. Walang hindi nagbabago sa mundo na ito. Sapagkat ang mundo'y sadyang nagbabago. Ang hindi lang nagbabago ay si Jesus. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpak para sa Lord. Amen. Ang hindi lang nagbabago ay ang salita ng Diyos. Langit at lupa ay lilipas. Ang salita ng Diyos hindi kukupas. Ang hindi lang nagbabago ay ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Pero pag pinag-usapan ay tao, nagbabago ang tao. Itsura nga, nagbabago, ugali pa. Maraming nagbabago sa mundo. Yung mga dating nagbabayad, ngayon hindi na. Pabago-bago ang mundo. Pero salamat sapagkat ang Panginoon ay hindi nagbabago. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. The scripture reminds us that the joy of the Lord is our strength. Nehemiah 8:10. Sabihin nga natin, the joy of the Lord is my strength. One more time. Yan po sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord. His joy. Not your joy, His joy. The joy of the Lord is your strength. And even the Apostle Paul encourages us to rejoice in the Lord always. Philippians chapter 4 verse 4. Not sometimes, not oftentimes, not even many times, but always. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan na kaya nating magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga sirkumstansya ng buhay natin. Gaano man ito, hindi pabor sa atin. Pero ang Diyos, laging pabor sa atin. Ang Diyos hindi nagbabago. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Number 1, show love to difficult people. Number 2, be joyful even in tough times. Number 3, be a peacemaker in conflict. Maging tagapagpayapa. Pag may nag-aaway, pagbatiin mo. Huwag mo lalong pag-awayin. Sulsulero ka eh. Na hindi kayo tinutukoy ko yung mga nanonood. Sulsul ka ng sulsul eh. Kaya dapat muntik nang magkabati, nag-away lalo eh. Dahil sa kung ano nung sinusulsul ng tao. Huwag ganyan. Hindi ganyan ang mga nasa biyaya. Hindi pinag-aaway ang mga pastor. Hindi pinagsasabong. Hindi ho pinag-aaway. Yung mayroong mga di pagkakaunawaan, pinag-aayos. Yung mga kabiyayang hindi magkaayos, pinag-aayos. Kasi peacemaker ka eh. Hindi ho yung lalo mo pang pinapalala. Binibigyan mo pa ng mga kwentong walang kwenta, kaya muntik nang magkabati, hindi tuloy na tuloy. Dahil sa sulsol. Tawag dyan, sulsol ministry. Yan po yung ministry ng iba. Wala nang ginawa kundi magsulsol. Kaya nagkakagulo-gulo ang mundo. Be a peacemaker in conflict, for peacemaking reflects the heart of Christ in us. Jesus calls us blessed when we seek and pursue peace. Tignan nyo, sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kaya ang mga anak ng Diyos, peacemakers. Hindi ho troublemakers. Hindi ka magulo. Pag magulo ka,
Umayos ka. Dapat maging mapagpayapa lang tayo. Pag merong di pagkakaunawaan, pagbatiin nyo. Pag yung nanay at tatay nyo hindi nagkakasundo, mga anak, gumawa kayo ng paraang magkabati. Dahil pag di nagkabatihan, wala kang pera. Mga anak ninyo, pag hindi nagkakasundo, mga magulang, huwag kang kumampi sa isa. Pagbatiin mo. Sapagkat parehas mo anak yan. Mas kamukha mo lang yung isa. Dapat mahal mo parehas yan. Can you say amen? Oh, Bishop, marami kang tinatamaan ngayon na. Mapalad tayo dahil nagmi-ministry ang salita ng Diyos sa atin. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Very, very important to learn that through grace, we are equipped to bring reconciliation, as Paul reminds us that God gave us the ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:18. Let me show you the verse. All this is from God, who, referring to God, reconciled us to Himself through Christ. What else did He do? Gave us the ministry of reconciliation. Gawain ang pakikipagkasundo. Ako po'y naniniwala, primarily, ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. At ito'y ginawa ng Diyos sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak. God reconciled us to Himself by sending Jesus Christ, died on the cross for us all. Tayo ang nangangailangan makipagkasundo sa Diyos. Kaya lang wala tayong kapasidad gawin. Ang Diyos ang nag-initiate, sinugo niya ang kanyang anak, namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran yung ating atraso para magkabati tayo. God took the initiative, and that is what love is all about. Can you say amen? At dahil ito ay napasa atin na, kailangan natin itong ibahagi sa iba sa pamagitan ng evangelism. Now listen to this. Evangelism is a peacemaking ministry in the greatest spiritual conflict of all, sharing the message of reconciliation through the cross. Pag tayo po'y nag-evangelize, nagsishare po tayo ng gospel, tayo po'y gumaganap sa gawain ng ministry of reconciliation. Diniscuss ko sa inyo minsan, ang ministry of reconciliation is the ministry of evangelism. Kapag humahayo tayo, nagsishare tayo ng mabuting balita, ng kaligtasan, ay gumagawa tayo ng para magkaroon ng reconciliation. Ang taong makasalanan ay mailapit natin sa Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Evangelism is every believer's responsibility. At the very least, learn the art of non-confrontational evangelism. NCE. Ano ibig sabihin ng NCE? Non-confrontational evangelism. Confronting someone with the gospel without being confrontational. That is the art of sharing the message without being confrontational. I wish I have even more time to fully develop this. Meron po ko sinulat na booklet. Available din po ito sa e-book format. NCE, Non-Confrontational Evangelism. Ako'y naniniwala, gawain ng lahat ng mananampalataya ang mag-evangelize. Can you say amen? Being an agent of peace in any relational conflict is truly godly and Christ-like. Dahil tayo po'y nakay Kristo, tayo po'y maka-Diyos, ang makikipag-ayos o pakikipag-ayos o gumagawa ng paraan para maayos ang iba ay maka-Diyos at maka-Kristo. Kaya kailangan po natin gawin ito sa abot lang ng ating makakaya. Look up here, look at my eyes and read my lips. Of course, we can only do so much. We cannot do everything with our limited way of doing it. Do it.
Pero kung hanggang dun lang ang kaya mong gawin, wala ka nang magagawa. Itong mabuting balita, kung wala ka nang magagawa, may magagawa ang Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Romans chapter 12 verse 18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Pansinin niyo po ang wordings ni Paul. If it is possible, kung posible lang naman, as far as it depends on you, sa iyo nakadepende, without condemnation, kung ano lang ang kaya mong gawin, hanggang gaano kababa ang kaya mong iyuko na hindi ho mababali ang iyong likod. Hanggang saan ang kaya mong gawin. At kung hindi mo na kayang gawin, hindi ka kinukondem. Sabi sa Bible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kung ayaw nilang makipag-at peace with you, you can live at peace with yourself. Okay na yan. I can live with that. Kung ayaw niyang makipagbati, I can live with that. Why? Because I am at peace with God. Wala na akong problema sa Diyos. Payapa na ang isip ko dahil alam ko, pinatawad na ako ng Panginoon sa lahat ng aking kasalanan. Wala na akong atraso sa harap ng Diyos. Shout amen. Shout amen. Number 4, be patient with slow pokes. Be patient with slow pokes. Ano po yung slow pokes? Slow people. Yung po yung one word ng slow people. Shortcut. Kasi slow people, dalawang words eh. Slow pokes. Kaya kung mayroong makilala kayong mga mababagal, slow pokes. Hi, slow pokes. Ha? Meron talagang mga mababagal. Tawag nga ng mga Tagalog, ang kupad. Makupad. Ang bagal. Pagpasensyaan niyo po ang mga makupad, mabagal. Dahil pag naubos ang pasensya mo, ma-high blood ka. Kawawa ka naman. Lugi ka. Pag tumaas ang presyon mo, at napasama, naputukan ka pa ng ugat, nakko, ma-stroke ka. Laking problema yan. Kaya relax lang. Be happy. Masaya lang. Kung mabagal siya, di iwanan mo. Kesa naman ikaw ay apektado masyado. Maging pasensyoso sa mga makukupad. Pakita ko sa inyo, nasa Bible yan eh. We need to look at the scripture. Be patient with others, remembering that God's grace is patient with our weaknesses. And we should do the same. Ang Diyos nga, pinagpasensyahan ka. Kaya ganun din gawin natin. Pagpasensyahan din natin ang mga slow pokes. Ephesians chapter 4 verse 2. Be completely humble and gentle. What's the next line? Be patient, bearing with one another. And how can you do this? In love. Without love, there is no way you can be patient. Patience is an expression of love. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. What's the next word? Patience. Kaya pag walang pag-ibig, walang pasensya. Patience is only possible in love. Jesus was very patient with His disciples. Ang daming beses, nire-rebuke ni Jesus ang kanyang mga disciples because of their doubts and unbelief. Mantak mo, nakita nilang milagro. Pilay nakalakad, bulag nakakita. Ketungin luminis, patay na buhay. Nagdududa pa. Nagdududa. Kaya ang sabi po ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko mahawakan ang sugat ng kanyang kamay at ang sugat ng kanyang tagiliran.
napakabait ng Panginoong Hesus. Nagpakita sa kanyang mga alagad. At special mention si Mang Tomas. Ang sabi niya, Tom, come here. Touch my hand. And touch my side. Then Tom said, my Lord and my God. Sabi ni Jesus, Tom, you believe because you saw me. But blessed are those who believe and yet they did not see. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakita. Tayong tinutukoy ni Jesus. Mapalad tayo. Naniniwala tayo. Shout Amen! Palakpakan may kasamang hiyawan. Mas malakas pa. Magsaya tayo. Praise God. Madaling maniwala kapag may nakikita. Pero kapag wala kang nakikita at naniniwala ka, yan ay pananampalataya. Because faith is walking not by sight, but walking by faith is believing what you do not see, what you do not touch, what you do not feel. Can you say amen? Pinagtyagaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Jesus did not give up on them. Nirestore niya ang mga ito. When He rose from the dead, He met with them and restored them gently. Special mention nga si Simon Peter. Sa John 21, mababasa nyo, nirestore ni Jesus si Simon Peter. Hindi lang sa fellowship, kundi maging sa ministry. Sapagkat dakilang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Paul had to learn patience the hard way. Hindi ho agad-agad, pero ang lakbaying kay layo ay nagsisimula sa unang hakbang. Nang simula, si Pablo hindi very patient with John Mark. You can read the story in Acts chapter 15, verse 37 to 39. Sa kanilang second missionary journey, nagkaroon sila ng problem with John Mark. Sabi ni Barnabas, isama uli si John Mark, ayaw nang pumayag nitong si Paul. Sabi niya, wag na natin isama si JM. Sabi niya, wag na natin isama yang si JM, ang lakas kumain. Wag na natin isama si JM, puro laro lang yan. Pa-easy-easy. Ha? Pa-cellphone. Ha? Hindi serious. Isip bata. Parang pabanjing-banjing lang si JM. Huwag na natin isama. Si John Mark. Ayaw pumayag ni Barnabas. Bigyan natin ng second chance. Baka nung una hindi nag-perform. Bigyan natin ng second chance. Baka this time mag-perform siya. Pero si Paul, napaka-perfectionist. Walang patience. Sabi niya, puno na ang salo. Dapat ka nang kalusin. Kinalos ni Paul si JM. Sabi niya, cut! Tapos ka na, out ka na, hindi ka na pwede. Hindi ka na pwede, hindi ka na kasali, bawal ka na rito. Sorry, JM. You're over. Hindi matanggap ni Barnabas. Kung hindi mo tatanggapin si JM, we might as well part ways. Naghiwalay po si Barnabas at si Paul sa issue ni JM. Si Barnabas ay nagmisyon, kasama niya si JM, at si Paul naman ay nagmisyon, iba na ang kanyang kasama. Pero alam niyo po mga kapatid, after 15 years, Paul came to the realization that he was wrong. He should have been very patient with JM. Alam niyo po kung sinong may sulat ng Gospel of Mark? Si JM. Si JM. Si John Mark.
Wala po tayong Gospel of Mark kung wala si J.M. At paano naisulat ni J.M. ang Gospel of Mark? Hindi nung panahong medyo pilyo siya. Hindi nung panahong medyo pabanjing-banjing siya. Nung panahon na naging seryoso na siya. Hindi ho agad nangyari. Paano kung nag-give up sa atin ang pastor? Paano kung nag-give up sa atin ang parents natin? Paano kung nag-give up yung ibang mga tao sa atin, hindi tayo pinagtsagaan? Nasaan na tayo ngayon? Salamat sa biyaya ng Diyos sa mga taong nagmahal sa atin, sa mga taong naniwala sa atin, sa mga taong nag-push sa atin. Shout amen! After 15 years, this is what the Apostle Paul said. 1 Timothy chapter 4, verse 11. Sinulatan niya si Timothy, only Luke is with me. Get Mark. This is after 15 years. Get Mark. And bring him with you. Because he is helpful to me in my ministry. Listen up. 15 years ago, wala siyang pakinabang. After 15 years, sumulat si Paul, bring J.M. with you. Bring him with me. Sama mo siya pagpunta mo rito. I want to see him. I want to embrace him. I want to say to him personally, you're helpful to my ministry. And I believe, hindi nakasulat, pero I believe this is in the heart of Paul. I just want to say personally, J.M., I am very sorry. 15 years ago, hindi ako naniwala na may calling ka. Hindi ako naniwala na seryoso ka. Hinusgahan kita agad at ako'y hindi naging pasensyoso. Pero after 15 years, now I learned the lesson. Sometimes it took many years to learn the lesson. But grace is gracious. Palakpakan natin ang Panginoon. Grace is gracious. Amen. Nang isulat ni Paul ang 1 Timothy 4:11, this man is aged. Alam niyo nung tinawag ng Lord si Saul of Tarsus doon sa road of Damascus, Paul was about 23 to 24 years old. Very, very young man. Marami po ang mga nagsisimula sa ministry, very idealistic, very passionate, but they lack wisdom because wisdom grows with years. Kaya you look up to someone who have grown years in the ministry. Now, there is a reason why you respect them. May dahilan kung bakit iginagalang nyo po yung mga taong pumuti na ang buhok, numipis na ang buhok, at nawalan na ng buhok. Sa katagalan sa ministry, sapagkat they have learned a lot. Yan po yung maraming peklat, spiritually speaking. Yan po yung maraming sugat na pinagdaanan. Maraming sakit ng loob. Mga napagtagumpayan, yung mga panahong hiniya siya, yung mga panahong parang binastos siya, yung mga panahon na parang winalang hiya siya, and yet, lahat ng ito'y napaglaguan niya. Tandaan niyo po, anumang hindi ka kayang patayin, lalo kang tumitibay ng tumitibay ng tumitibay. Ang sundalong maraming sugat sa katawan ay patunay ng katapangan dahil habang nasusugatan, patuloy na lumalaban dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Galatians 6, verse 1. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. Now, it seems to me that Paul had learned his lesson, huh? Yung writings niya rito, you could even sense the man was very patient. Right? Ito yung mamang natuto ng biyaya ng Diyos. Para kay John Mark case, 15 years ago, he was very impatient. Na after many, many years, sumulat po siya
If someone is caught in a sin, don't judge them. Don't shame them. Restore them gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Restore gently. What is this? This is being patient with slowpokes. Ito po yung pagpapahinuhod, pagpapasensya, at pagtatsaga sa mga mababagal. Kaya inaabot sila ng tukso. Inaabot sila ng kasalanan. Inaabot sila ng pagtaas ng tubig ng kasalanan. Kung kaya't sila ay inaabot. At sabi ni Pablo, kung meron kayong kilalang inabot ng kasalanan, huwag niyong tapakan. Huwag niyong maliitin, huwag niyong musgahan. I-restore ninyong dahan-dahan sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Ang context po ng Galatians 6:1 para sa inyong kaalaman. And I found this very, very helpful. Na bago nagkaroon ng 6, merong 5. Alam niyo rin po ba yun? I found it. When I found it, I was very happy. Bago nagkaroon ng 6, merong 5. Let me show you chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no. So this is not under the law. Chapter 5, 22 to 23. Chapter 6, sabi ni Paul sa kanyang sulat, if someone is caught in a sin, you who are spiritual. Sinutuko niyang you who are spiritual. Galing po sa chapter 5. Those who have the fruit of the Spirit. Those who have the fruit of the Spirit should restore him. The one who is caught in sin, restored him what? Gently. What is that? Patience. That is patience in its best. Can you say amen? Let's see them again. Number 1, show love to difficult people. Number 2, be joyful even in tough times. Number 3, be a peacemaker in conflict. Number 4, be patient with slowpokes. Next week, we will continue. Why? You need to be patient with slowpokes. The big idea is, in Christ, I have the fruit of the Spirit. Sabihin natin, sabay-sabay, malakas. Mas malakas pa, sabay-sabay. Muntik na kayong magkasabay-sabay. Muntik na. Bigyan ko kayo na isa pang pagkakataon. Pag nagkamali kayo dito, closing prayer na tayo. Sabay-sabay. Hinga muna ng malalim. The big idea is, in Christ, I have the fruit of the Spirit. Are you in Christ? Amen. You have the fruit of the Spirit. You have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Against such things there is no law. At least for today, you understand that you have love, joy, peace, patience. Can you say amen? Amen. Isang beses pa, mas malakas. Ano po ang big idea? Of course, we do not want to end the broadcast without giving the opportunity to receive Jesus today. Be saved. Receive Jesus. Be saved. Receive the Holy Spirit and you will have the beautiful fruit of the Spirit. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mananalangin tayo ng pagtanggap.
mga kabiyaya narito sa bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating pong mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata, at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito ay isang personal mong panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng palakpakan si Lord. Praise God! Praise God! Praise God. Sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon sa araw na ito, sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa nanonood sa broadcast, mula sa ikaibuturan ng aming puso, gusto naming sabihin, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. So very happy for all of you. Can you say amen? Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos magkapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, balakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa dyan. In Christ, I have the fruit of the Spirit. Last of all, let me speak to your heart.
you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastoral Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a beat for more announcements. Always remember, stay blessed and stay connected, because in Christ you are forever. Charito!